Plug in natin dito. Yan, sa may 220 muna tayo, ay sa may valve muna tayo. Okay. Yun lang. Hindi maganda. Tingnan nyo. Kompleto yung ilaw. Ilaw, protect, signal, clip. Kapag ganyan yan, kadalasan ng problema dyan ay iMix na CA9. iMix by Trident CA9. Ang may-ari nito ay si Sir Kihom Luisito. Okay. Hindi ko alam kung taga saan to, taga Holy Spirit pala. Ayan. Shoutout, and then maraming salamat Sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Dalawang unit ito dinala rito sa akin, yung iMix na CA9 and then ito yung Joson na Uranus. Ayan, unahin muna natin ito bago yung Joson. Okay, ang issue nito, ako na lang daw bahala. Dito and then dito. Ayan, kaya tinanggal ko na yung takip nyo. Ayan, para mas mabilis yung video natin ngayon. Kasi ang dami natin gawain. Okay, ayan. Bahaging portion muna tayo bago tayo mag-proceed sa troubleshooting. Ayan, CA9. Supply niya ay 84, 42, 0, 42, 84. Ayan. Secondary niya, naka 2 tires. 84, 42, 0, 42, 84. Tapos 2468, mayroon siyang 8 kapasitor na 63 volts by 10,000 microfarad. Okay. Sa low rail niya is 4 yan. Tapos mag high rail na, magsi-series na siya para kakayanin yung 80 ng 80 ng 63. Okay, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali 7, pero 2, 4, 6 pairs lang yung output dyan. Yung isa is nasa drive. Ayan, C5200 and then A1943 kabilaan. Tapos yun lang, medyo SMD yung ibang parts nya. Okay, ngayon alam nyo na yung laman loob ng CA9. Proceed tayo sa may problema nya or sa issue nya. Plug in natin dito. Yan, sa may 220 muna tayo, ay sa may valve muna tayo. Okay. Yun lang, hindi maganda. Tingnan nyo. Kompleto yung ilaw, protect, signal, clip. Kapag ganyan yan, kadalasan ng problema dyan ay parang walang fuse to. Parang walang fuse nga. Okay, kita ko na agad. Silip-silip sana ako dito. Silip ako dito. Parang sabi ko parang wala naman. Yan lumiyab Huwag ko kung makita sa may camera natin kasi naka GoPro tayo. Lumiyab yung linya dito. Ayan yan. Yung nangingitim na yan, sunog. Lumiyab yung linya. Papunta yan saan? Okay, basta may lumiyab na linya. Kailangan patinuin muna natin ito. Itong linya na ito. Tsaka tayo mag-proceed sa may amplifier nya. Di ba? Although pwede naman tayo magsukat, pero patinuin muna natin Sige, dito lang muna tayo sa may power supply. So, binaklas ko na yung power supply. Meron pa putol na linya. Ayun putol dito. Tapos may history na ng repair ito. Ayan yung lumiyab na yan, ginamp din nila. Yan, naglagay sila ng wire dito. Mula dyan, papunta dito. Kaso meron pa rito putol meron pa Ayan, meron pa. Ibig sabihin, napagtataka bakit nagkaganito. Dito wala siyang ground. Dito. And then ito, babaybayin ko muna ito. Babaybayin natin yung linya kung bakit nagkaganito. Balik natin yung mga naputol o re-jump natin, basta ibalik natin. Ayan, susundan natin yan kung saan mga napunta, hindi yung mga naputol. Okay, may dudugtong ko lang muna yung mga naputol na linya, tapos balikan ko kayo kapag okay na. Tama naman yung pagka-jumper nila, yung mga nasunog na linya niyan. Tama naman, binaybay ko, tama naman siya. Papunta pa rin siya dito. Dito sa may sa linya ng diode. Diode ito Yan yung bridge type na diode.
galing siya dito. Ayan, tapos yung lumiyab ito sa parang ground lang naman ito eh. Ayan, dinugtong na natin ha. Dinugtong lang natin yan. Tapos okay na. Sinilip ko naman na, wala naman ang ibang sira. Try muna natin ibalik. Try natin ibalik kung sana maging normal ito para makapag-proceed tayo sa ibang gawain. Binalik ko na yung power supply. Ayan na, nabalik na. And then nag-testing ako, hindi maganda. Meron siyang shorted, oh. May shorted. Meron pa yung meron pang yata sira. Oh. Hindi pwede. May problema pa din. Ba yan? Hindi na nakakabit to ha. Hindi nakakabit to. Ito lang sa may maliliit na voltahe yung nakakabit. May shorted pa. Hanapin muna natin to. Panormal ko na yung power supply. Meron lang palang mali na tapping. May mali lang na tapping. Okay, hindi ko na pinakita. Basta wiring na natin na maayos yan. Ngayon, ito na yung magiging labasan niya. Ayun o, nakaklip. Yung kabilang channel nakaklip, hindi nakaprotect. Yung channel to, nagiging normal siya. Ano, ayaw bumaba yung channel 1. Yan ang problema ngayon. Sinisilip ko, mukhang baka may nadali dito sa channel 1. Yan, binunot ko muna yung input. Yan, bunutin natin input para malaman natin kung nasa input buffer yung problema. Natin ah. Wala, nakaprotect talaga yung channel 2, channel 1. Nakaprotect. Ibig sabihin may problema talaga siya. Okay, baklasin muna natin to. Baklasin natin to kung bakit nakaprotect to. Yung channel 1 ay channel 2 mukhang okay naman. Hindi magandang balita. Akala ko nandun lang sa may power supply yung problema, yung lumiyab na yun. Pati dito pala sa may channel 2 lumiyab. Ayan o, makita nyo. Lumiyab dito. And then kung mapapansin nyo, wala ring fuse ito. Wala sang fuse. Ayan, lumiyab. Ito. Tapos ito, merong binaklas yung unang gumawa rin dito eh. Ito yung ginawa yun, to. Kulang na ng parts to dito. Yan, kulang ng transistor na SMD. Kulang na siya. Ilan tira? Ito kami oh. Ayan. Akala ko hindi ganun kadali lalaki sira. Malala pala. Ayan. So ngayon, wala naman tayong choice nito kundi wala tayong pinagpapagpipilian eh. Pero dito na lang muna siguro tayo kasi dito hindi ganun. Baka hindi ganun kalala to. Lagyan muna natin tong kwanto, lagyan muna natin ng transistor to dito. Ito malala to. Ngayon, stay tuned kayo. Balikan ko na lang ulit kayo kapag nadali na natin ito ng paggagawa natin ng CE9 na iMix. Bali nag-overtime ako kagabi. Alam niya naman, papasko ngayon kaya hatawan yung gawa. Kaya inuwi ko yung board na ito. Ito hindi ko na pinakita kung paano ko siya gawin. Although ipaliwanag ko na lang kung ano yung mga pinalitan and then yung mga sira na nakuha ko. Ayan. Ito dito sa may stepper. Itong isa na to, pinalitan ko to. LM311. Ayan, ito, dalawa. Dito naman sa kabila, wala. Tapos, ito, sasabihin ko na lang. Yung ditong dalawa na ito, dito na side kasi SMD ito. Yan, dito na side, basta dito na side na to, dalawang magkatabi. SMD yan, open yan. 150 ohms yung value niyan. Dito, 150 ohms. Tapos yung dito, kapares niya. Dito, 150 ohms din to dito. Yan, 150 ohms. Sinulit ko 150 ohms. Open. Tapos yung ito, sira ito. Sira ito. Yan, KSA or MGA na 340. Ito yun. Ito.
Yan, ito. Tapos nung nag-normal siya, hindi naman pantay, ay hindi pala pantay yung voltahe dito, hindi pantay yung voltahe dito. Negative 15, positive 15, sira ito. Lagi nyong i-check yan. Once na nasira yung circuit dito, automatic maigi magpalit na kayo ng GRC na 5532. Yan, 5532 sa may op amp nya. Ito na side lang yan ha. Ito na side. Yung nasira 150 ohms, apat. Dalawa dito, dalawa rito. Tapos dito yung MGE na 340, short ito, short dito, pinatang ko na. Tapos yung nandito, yung tinanggal ng unang gumawa, dito, yung value naman yan is G1 or 5551. Yan, itong side na to, kasi may binaklas to dito. G1 5551. Yung pwede mo ipalit yan is 5551 na silicone na transistor, pwede yan patayo. Although ako, meron akong SMD, kaya pinalitan natin. Okay? Inulit ko ha. 150, dalawa dito. Tapos yung MGE na 340. Tapos naging okay na to dito. Dito naman tayo sa may kabilang side. Ito lumiyab to dito. Ito yung channel 2 na lumiyab. Yung value naman ng lumiyab is 22 ohms. Yan, 22 ohms. Nalagay natin is 2 watts na. Yan. Tapos dito buo to, buo. Tapos ito, automatic yan, 150 ohms. Yan, dalawa, pagkapares. Dalawa dito, dalawa rito. Okay. Ayan, napalitan ko na yan, naging normal na siya. Ay hindi, ito, sira din pala ito. 5532, pares to tinamaan. Ito, and then ito. Pinalitan ko na yan. Pasensya na, mas maigi ngayon, pinapaliwanag ko na lang kaysa tutok pa kayo eh. Ayan. Tapos dito sira din to. Doon din kung yung side na dito, yun din ang nasira dito. 5551 din yan, or G1 ang code nya. Okay. Dito sa may stepper, wala naman tayong ginalaw dyan. Madako na tayo sa may biasing. Ang biasing na ginamit ay ito, yung linear na trimmer. Hindi siya yung typical na kulay dilaw. Ayan. Ang ginamit ay 102. 102, ibig sabihin 1K. 1K yung value nito, or 102. Ngayon, alam mo naman ako, si boy, fixed bias ako. Pinix bias ko na. Dito lang ako medyo natagalan sa pagkakalibrate. Yan, dami kong resistor dito. Ayan, meron pa dyan. Kasi nga, kinakalibrate ko siya hanggang sa makuha ko yung gusto kong bias na halos magpo 0.3 lang. Ngayon, ang value na ginamit ko dyan ay medyo kakaiba. Kasi nga 1K na nakalagay naman sa may board, 102 yan. Ibig sabihin 1K. Ang nilagay ko na value is 750 ohms, tapos 56 ohms. Nag-series ako. Kapag ang bias nito, kapag nagtaas ka ng value ng resistor, yung bias is bababa. Kapag nagbaba ka ng value ng resistor, ang bias is tataas. Kapag i-1K mo siya sagad, masi-zero bias siya. Ngayon, ginamit ko dyan is 750 ohms, tapos 56 ohms. 750 plus 56 equals 106. Ay, 106. 86. Tama ba? 750 plus 806 pala. Mali. 806 ang kalabasan niya kasi 750 plus 56 equals, o yun nga, 806. Ayan. Okay, in series yan ha, naka-series. Same din dito. Yan, same din dito. Ngayon, pares na nakakabit ito. Pasensya na kayo kasi sa bahay tayo eh, nag-overtime tayo kagabi. Ayan. Parang gakwan lang naman to ha, ka-troubleshoot lang naman ng ACE7. Okay? O, ayan. Naka-plug in na yun doon ha. O. Naka-plug in na. Pakita ko sa inyo yung bias nya. O, dito. Ayan o. Parang halos na sa magpo 0.27 siya. Halos magpo 0.3. Mas maganda ito, hindi ganun kainit. Hindi siya ganun kainit. Tapos dito, ang stock na bias nito is 0.4.
No, ayan, oh. Teka lang. Oh, ayan. Kita nyo, halos magpo 0.3 talaga siya, oh. Okay. Yung stock nito is halos magpo 0.4 sa may trimmer. Ayan, baka sabihin na naman ng iba dyan, bakit pinalitan mo, pwede naman pihitin. Ay, diskarte ko to, eh. Kung diskarte nyo pihit-pihit, di pihitin nyo na lang yung sa inyo, diba? Okay, ngayon napagana na natin. Pasensya na kayo kung di ko siya totaling pinapakita or napakita kung paano ko siya gawin. Ang importante, naipaliwanag ko sa inyo, diba? Ngayon, ibabalik ko lang ito sa may casing. Tingnan natin, sana wala nang ibang problema. Sana dito na buo na natin, eh. Ayan. Okay, balik ko muna ito. Tapos testing natin, sana maging normal na. Balik ko na yung board natin. Ayan, binalik ko na yan. Mga kabli, binalik ko na. Okay. Medyo pinahirapan tayo ng slide. Okay, may make sure natin na walang kumulang na kable. Tapos, yung mga switch is ginalaw-galaw ko na. And then, yung natawag yan, yung speaker, naglagay na ako, dalawang speaker. Tapos audio input natin, meron na. Naka-stereo mode tayo. Cellphone natin na isa yung audio source natin. Tapos dalawang sub. Pasensya na kayo guys, kung sa ngayon yung mga video natin is medyo shortcut lang, medyo paliwanag lang. Hayaan nyo by January, pag medyo makaluwag-luwag na tayo, babalik natin sa talagang full demo na tutorial talaga siya. Ha, pasensya na. Ngayon, hindi na tayo magsukat na bias. Sinukat na naman natin kanina yun, eh. Halos nasa magpo 0.3 na siya. Para medyo hindi siya ganun ka-init. Okay, yan na, naka-normal mode na siya, oh. Naka-normal mode na siya. Yung fan, 4 na ganda. Ang gagandahan nito pala sa CE9, 4 yung fan niya. Ayan, 4 yung fan. Okay, naka-play na yung cellphone natin. Okay, ayan, oh, may audio na siya, oh. Full volume natin. Naka-full na. Channel 2. Ito yung lumiyab, eh. Yung dito lumiyab, oh. Ayan. Ngayon, ito 20 natin para matapos na yung vlog natin. Bahala ka dyan. Ayan, naka 20 na. Walang kainit-init to pag ganito. Walang kainit-init. Okay na. Ngayon, balikan natin yung mga ginawa natin. Dito, ni-repair natin to kasi yan nga, yung lumiyab na linya dyan sa may mababang voltahe, sa may power supply. Tapos, ayan, dito, sunog yung 150, dito. Tapos, ang pinaka maibigay ko na idea sa inyo, na kung gusto nyo i-fix bias yung CE9 na iMix, ang gamit ko ay 750 ohms, tapos 56 ohms. Kung meron kayong mabilhan na 800 ohms diretso, di mas okay, diba? Para hindi na kayo magsisiris. Naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician kung paano mag-repair ng itong klaseng unit. Yung CE9 na, yun nga, yung isang channel lumiyab, tapos dito lumiyab yung power supply. Basta yung pinakita natin na kung paano yung, kung ano yung mga sira, ay sana nakapagbigay idea tayo, diba? Kahit sa paliwanagan na lang na technique. Yan, sa mga master, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Basic na lang na basic sa kanila ito. Sir, kalimutan ko yung pangalan. Ayan, oh. Sir Kihom pala. Sir Kihom, okay na yung CE9 mo. Next ko na lang yung Joson mo na Uranus, ah. Maraming salamat sa pagkakitiwala mo ng unit po ito sa akin. Yan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin. Kung gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit na bell button sa gilid para
updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.